Paano ba balatan ang niyog gamit ang itak? Kasi ngayon marami ng high-tech na pambalat ng niyog. So ito yung mga natutunan ko nung ako'y bata pa dahil kami ay may niyugan. Yung tatay ko, pag nag-harvest na yan ng niyog, sasama na yan ako sa kanya, magsakay doon sa yung cart na hinihila ng karabaw. So magsakay na ako doon. Nag-enjoy ako magsakay doon sa cart na hinihila ng karabaw. Tapos ayun, tutulong ako ng maglagay ng niyog sa isang malaking basket na nakalagay doon sa cart. So ito yung natutunan ko, hindi ko pa rin nakalimutan. Ganito lang, gamitin lang yung itak. Tapos yan pa, itong nabalatan ko, meron pa yung laman sa loob, yung parang yung tinatawag nilang coconut apple, kasi pag biak mo niyan, meron yan sa loob na puti. Pwede mong makain agad at masustansya pa yun. Tapos lahat ng, alam mo ba, lahat ng lahat ng produkto ng niyog ay magagamit. So iyang balat na yan, pwede yang panglinis ng kardero, kalaha, panglinis ng yung sink. Halimbawa, maraming dumi. So para siyang brush, para siyang sponge na magamit mo at matanggal yung dumi. Tapos pwede din siyang gamitin bilang isang flower pot. Halimbawa, yung orchids, kasi yan ang ginagamit ng kapatid ko. Ayusin lang yan, tahi-tahiin, tapos doon na ilagay yung orchids at isampay na doon sa mga post. Pwede din siyang gamitin pang fire starter. Kung halimbawa gagamit ka ng charcoal, yan ang gagamitin mo para magbigay apoy sa charcoal. So lahat sa labas at loob ng coconut ay magagamit mo talaga, walang masasayang. Kaya napaka precious, napaka valuable ang coconut. At yung niya, yung paghalimbawa, yang pa yan siya, pwede mong kainin yung laman. Pero pag ganito na, old na, so coconut milk na lang ang pwede mong magamit. Tapos yung niya, yung piniga mo, pwede ipakain sa baboy or sa manok, masustansya pa rin. Kaya masagana talaga ang coconut para sa atin.